Itong scripture reference natin, alam kong parati natin ginagamit ito when it comes to evangelism. Pero titignan natin siya ngayon in a different perspective. Ika nga. Nabanggit dito na yung seed daw, it represents the Word of God. At yung soil, yung different kind of soil, it represents sa puso or sa kondisyon ng puso ng isang tao. And I believe, mga kapatid, hanggang sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng ating Panginoon ng binhi sa bawat isa sa atin. At yung seed na ito, somehow it also represents salvation, the righteousness, the mercy, the forgiveness, and of course, the love na meron ang ating Panginoon. Kaya nung narinig ko kanina, habang inaawit natin yung part ng amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Napakaganda. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang ating music team. So, ramdam niyo ba yung pagmamahal ng ating Panginoon habang inaawit natin kanina? Praise God, mga kapatid. And I believe, hanggang sa ngayon, ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang estado or kondisyon ng ating mga puso. Naniniwala ako, ang bawat puso ng tao na andito ngayon ay may kanya-kanyang mga pangangailangan din. So, dito tayo magpo-focus ngayon sa araw nito. Kaya nga, ang pamagat ng mensahe ng Lord sa araw nito is, how is your heart? Kumusta ba ang ating mga puso? Kumusta nga ba? I'm sure, pag itong tanong na ito, ang nagtanong, yung close friend mo, o yung mga ka-perks mo, ika nga, akalain mo, he is mag-a-assume ka talaga na he is asking about if kumusta na ang love life mo. Di ba? Ganun ka agad ang papasok sa isipan mo. Pero pag tinanong ka naman ng doktor mo, kumusta na yung puso mo? Alam na naman, sabihin mo, ito pa rin, in love. Di ba? O sabihin mo, ito pa rin, hanggang sa ngayon, umaasa, naghihintay. Di ba? Hindi gano'n ang ibig sabihin ng doktor. Pag tinanong tayo ng doktor kung kumusta na ang ating mga puso, he is asking about the health condition ng puso natin. And it's the same thing, mga kapatid, pagdating sa Biblia. Pag nabasa natin yung salitang puso or heart sa Biblia, God is not asking kung kumusta ang love life mo. For sure. God is also not asking kung kumusta na. Successful ba ang bypass mo? Hindi. God is asking, kumusta na ang puso mo when it comes to personality, emotions, and desire. To be honest, mga kapatid, hindi na masyadong pinoproblema ng Diyos yung mga love life natin. God is more concerned about our spiritual condition, yung desire ng puso natin. Amen po ba? Okay, so pag meron tayong nabasa sa Biblia na heart or anything that is asking about sa estado ng puso natin, hindi po love life yan. Ang gustong malaman ng ating Panginoon. So, example, pag nabasa ba natin ito sa Psalms chapter 34 verse 18, sabi dyan, the Lord is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Hindi ibig sabihin malapit ang Diyos doon sa mga nababasted. Okay? Or doon sa mga sawi sa pag-ibig. Hindi. Pinapakita dito, it refers the benefits of sadness. Bakit? Kasi kung nalulungkot ka, pagpapalain ka because you will experience God's comfort. Amen po ba? Pag nabasa natin ito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang ibig sabihin naman nan, it explains that right and godly motives are very important in approaching God. This also talks about holiness, mga kapatid. Gusto niyo bang malaman yung mga sikreto ng ating Panginoon? Simple lang.
let's continue to have a pure heart. Sabi ko nga doon sa post ko, di ba? Kahapon, if you're having a hard time understanding or reading the Word of God, just make it sure you have a pure heart. Because one of the reasons kung bakit natin hindi naiintindihan yung salita ng ating Panginoon dahil dito. Kasi ang daming bumabagabag, ika nga. And pag sinabi natin mga kapatid, na panatalihing pure ang ating mga puso, it is a lifetime commitment sa ating Panginoon. You're not doing para sa kapitbahay mo. You are not doing para sa mahal mo. You're doing it for yourself and for the Lord. For the relationship between you and the Lord. Yun po ang pinapatungkulan doon mga kapatid. Kaya mahalaga na sa bawat isa sa atin, pananatilihin natin pure ang ating mga puso. And God is not saying na make your heart pure once a day, once a week, once a month, or kung kailan mo lang gusto. Alam niyo mga kapatid, ang risk po, kung seasonal, yung pagkakaroon natin ng pure heart, hindi mo lang namamalayan kung ano-ano na yung nilalaman nito. Wala siyang pinagkaiba kung hindi nagiging ugali natin ang maglinis ng ating bahay. Baka one day, magtaka ka na lang, habang umiinom ka ng kape, may pupubuit na doon sa kape mo. Or ang dami mo ng katabi doon sa higaan mo. Kaya mahalaga mga kapatid, na ugaliin ng bawat isa sa atin na magkaroon ng pure heart. Nung sa Tuesday Bible study namin, nabanggit doon, para maging habit natin, para maging habit ng isang Kristiyano, yung manalangin, kailangan i-practice mo. So I don't know, doon sa Tuesday group, di ba, meron tayong challenge bago tayo nagtapos doon sa Bible study. Ano yung challenge natin, di ba? Yung challenge ng Lord sa atin is, ikumpara natin. Let's say, manalangin tayo bago pumasok sa ating mga trabaho, manalangin tayo pag uwi natin sa ating bahay, and let's compare yung buhay natin na sinimulan natin sa panalangin at tinapos natin sa panalangin doon sa buhay o sa araw na hindi man tayo nanalangin. So, tatanungin namin yan ni Kuya Chris, yung mga member ng Tuesday group sa darating na Tuesday mga kapatid. So again, maging malinaw tayo ha. The next time na mababasa natin yung heart, yung word na puso, sa Biblia, it refers to our personality, emotions, and desire. Because God's word is the best and the only tool, mga kapatid, to change someone's emotions, personality, and desire. Sabi dito, sa Ezekiel chapter 36, verse 25 to 26, sabi dito, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. In short, mga kapatid, the Word of God has a life-changing ability. Sabi nga, ikumpara mo na yung Biblia dun sa pinaka-bestseller na libro, wala pa rin yan pagdating sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga, yung physical appearance ng tao, kung ayaw mo yung ilong mo, pwede mong maparetoke yan. Kung ayaw mo yung, yung kulay ng buhok mo, pwede mong pakulayan. Pero pagdating sa pag-uugali, mga kapatid, wala pa atang na-invento dyan. And for sure, walang magagawa ang siyensya about it. Because only God can change the personality, emotions, and desire ng isang tao. Amen? So, huwag nyo nang pag-ipunan yan. Ang mahalaga, kung gusto mong mabago, yung pag-uugali natin, stick to the Word of God. At wala nang ibang solusyon pa doon. But for the reason, personality, yung puso kasi mga kapatid, sabi dito, yung puso daw, na pagpuno ng impurities, ito yung klase ng puso na kasing tigas ng bato. Meron pa ba sa atin dito na may pusong bato? Ha?
masigurado natin mga kapatid na hindi kasing tigas ng bato yung puso natin, tingnan natin on how God describes a certain person with a heart of stone. Tingnan natin. Sabi dito, sa Ephesians chapter 4, verses 17 and 19. Sabi dito, so I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. Kalimutan mo na yung naging buhay mo noon. In the futility of their thinking, mga pag-iisip na walang kabuluhan, they are darkened in their understanding and separated from the life of God, because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Yun ang naging bunga. Yun ang naging resulta. Having a loss of sensitivity, they have given themselves over the sensuality so as to indulge. Parang pinapamper na nila yung mga kasalanan o yung mga kaliwaling ginagawa nila in every kind of impurities, and they are full of greed. Imagine mo kung anong nagagawa sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, nagiging manhid na sila, mga kapatid. Nagiging mangmang sa katotohanan at nagpapakalunod sa kasalanan. Now, para mas maging malinaw natin, magbigay tayo ng example, yung medyo hindi obvious or yung hindi masyadong common, yung subtle way ng pagtigas ng puso ng isang tao. Sabi dito, sa verse 18, sabi dito, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of the hearts. Ito po yung isa sa magiging resulta, mga kapatid. Pag sinabi natin, we are separated from the life of God, it means wala sa iyong katotohanan. So, isa sa pinaka-subtle way na magiging bunga sa pagtigas ng ating puso is yung kasinungalingan. Now, do you think kaya-aya para sa isang Kristiyano na mamuhay sa kasunungalingan? Kaya hindi natin pwedeng i-claim that God is with us, yet more than 50% o sabihin natin, halos lahat ng lumalabas sa bibig natin is puro walang katotohanan. So, if merong mga kasinungalingan, mga kapatid, sino ba ang pwedeng tumanggal nun? Sino ba ang pwedeng magbigay ng remedy? Sino ba ang pwedeng magtanggal ng mga impurities sa puso natin? Only Jesus Christ Himself, mga kapatid. So kanina, nakita natin that only the Word of God has the power to change a certain person's personality and desire. Sabi nga natin, the Word of God has a life-changing ability, mga kapatid. Nakita rin natin kung paano dinescribe ng Biblia yung magiging bunga ng pagtigas ng puso ng isang tao at ano ang magagawa nito. So ngayon, tingnan naman natin, how can we avoid our hearts from hardening? Paano nga ba natin maiiwasan yung pagtigas ng ating mga puso? Sabi dito, sa Proverbs chapter 4, verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Malinaw dyan, mga kapatid. Guard your heart. Ibig sabihin, hindi responsibilidad ng kapitbahay mo o ng katabi mo yung pagbabantay ng puso mo. Sino ang in charge? Tayo. Wala nang iba, mga kapatid. We are in charge in gardening our heart, mga kapatid. Medically speaking, mga kapatid, kung paano tayo rin mismo ang obligado na pangalagaan yung health condition ng ating puso. Ganon din po sa salita ng ating Panginoon. Pag pumunta ka ba sa isang birthday, tapos wala kang ibang kinain doon, kundi crispy pata, lechon, o kung ano pa yung mga mamantika, mga pagkain, tapos pag uwi mo sa bahay, sumikip ang dibdib mo, pwede mo bang sisihin yung nag-birthday? Hindi. Pwede mo bang sisihin yung nag-invite sa'yo? Hindi. Walang ibang pwedeng sisihin kundi tayo mismo, mga kapatid. Ganon din sa buhay Kristiyano natin.
ang nilalaman ng ating mga puso, walang ibang pwedeng sisihin dyan kundi tayo. Because anything na pinili nating tignan, anything na pinili nating pakinggan, anything na pinili nating gawin, it boils down, babalik yan sa puso natin. So walang pwedeng ibang sisihin yan, mga kapatid. Ano yung mga pinaglalaanan natin ng panahon? Ano yung pinaglalaanan natin ng atensyon? Babalik lahat yan sa puso natin. And it will reflect doon sa buhay Kristiyano natin. We should guard our hearts, mga kapatid. Saan? Sa gawa ng kalaban. Tandaan natin, maraming ways or means po ang kalaban para lagyan ng impurities ang ating puso. Sabi nga natin, sa paligid pa lang natin, sa lahat ng mga nakikita natin ngayon sa mundong ito, sa lahat ng ating mga naririnig, sa lahat ng ating mga ginagawa, yun ang mga ginagamit ng ating kalaban para siya magkaroon, para maglagay ng impurities sa ating mga puso. So again, mga kapatid, mahalaga na sa bawat isa sa atin, sa bawat Kristiyano, magkaroon tayo ng ugaling linisin ang ating puso. Huwag tayong mag-set ng, sabihin natin, once a month para siyasatin ang ating mga puso for any impurities. Kaya nga mahalaga yung prayer eh. Kasi sa tuwing tayo nananalangin, sabi nga, sa tuwing walang taong nakakakita sa gloria o sa kaluwalhatian ng ating Panginoon na hindi niya nakikita ang kanyang karumihan. So from the very moment we pray, diretso makikita natin ano mang impurities na meron tayo sa puso. So imagine mo kung hindi ka nanalangin for 1 week, for 1 month. Sabihin natin for napakatagal na panahon. What will happen to your heart? Anong mga bagay ang meron sa puso mo? So ngayon, nakita natin kanina kung ano yung magiging resulta ng pagtigas ng puso ng isang tao. At nakita natin na kailangan gabayan, bantayan ang ating mga puso against sa gawa ng kalaban. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung what are the signs of a healthy heart? Paano nga ba natin malalaman na spiritually healthy ang ating puso? Medically speaking, mga kapatid, para malaman na isang tao yung physical condition ng kanyang puso, kailangan siyang dumaan ng napakaraming exams. Di po ba? Alam niyo ba, mga kapatid, sabi dito doon sa nabasa ko, in Philippines alone, heart disease is one of the leading cause of death. More than 500,000 Filipinos died because of different type of heart disease, mainly from coronary heart disease. Ang estado or condition po ng puso ng isang tao, mga kapatid, malaki ang nagiging epekto nito. Imagine mo na lang, kung padre di pamilya ka, tapos meron kang severe heart disease. Of course, hindi ka makakapagtrabaho. Dahil sa kondisyon ng puso mo, hindi lang ikaw ang naapektuhan or pwedeng maapektuhan, kundi pati buhay ng pamilya mo. So, ganun din po sa buhay natin Kristiyano. Kung detektibo ang puso natin bilang mga Kristiyano, it will reflect sa lahat ng ginagawa natin sa ministry, sa buhay Kristiyano mo. Kung paano ka makipag fellowship sa kapwa Kristiyano mo, it will reflect. Makikita yan, mga kapatid. So, mahalaga na magkaroon tayo from time to time ng medical check-up, ika nga, sa puso natin. And of course, sino nga ba ang sino nga ba ang kabisado sa puso natin? Kundi si Jesucristo lamang. Sino bang higit na mas nakakaalam sa ating mga puso? Walang iba kundi si Kristo lamang. Sabi nga, ang mga espesyalista daw na doktor, sa pagdating sa espesyalista sa puso, makita ka pa lang or doon sa initial interview pa lang, malalaman na kung ano yung karamdaman mo. Ganon din po ang ating Panginoon.
He is expert pagdating dyan. Hindi pa tayo nagsasalita, alam na ng Diyos yung kondisyon ng puso natin. Hindi porket dumadalo tayo every Friday, ibig sabihin, kondisyon na ang ating puso. Yun nga lang sa opening song pa lang, inaantok ka na, it means may sakit ka sa puso. Di ba? Hanggang matapos yung wala kang ibang ginawa, kundi pag ganun ka na, ibig sabihin, anak, may sakit ka sa puso. Kahit dumadalo ka pa ng Bible study 3 times a week, kung andito ka sa gawain, tapos yung isip mo naman nasa labas, may sakit ka sa puso. Yun nga lang, sabi nga natin, bawat isa sa atin, may mga kanya-kanya mga sakit sa puso o karamdaman. Iba't ibang estado nga lang. So imagine niyo na lang mga kapatid, kung magkakaroon tayo ng x-ray bago pumasok dito sa worship hall para makita kung ano yung estado ng puso ng isang tao. Pagdating mo pa lang dito, sasabihin na ni Kuya, dito ka. Kuya, ikaw, medyo malala. Yung dito ka na. Kuya, wala kami nakikita. Delikado yun. Wala ng puso. So again, mga kapatid, alam ng Diyos, and I believe, bawat isa sa atin, each time na nakikipag-fellowship tayo, kahit paano, nabibigyan tayo ng way ng ating Panginoon para masilip yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya mahalaga yung fellowship, mga kapatid. Hindi lang para malaman mo kung ano yung sitwasyon niya sa buhay, para i-chismis mo. Hindi. Mahalaga, ang kahalagahan ng fellowship is makita natin personally yung kondisyon o yung estado ng puso ng isang kapatid. Para alam natin kung paano natin sila matutulungan. So, tingnan natin kung ano yung mga signs of a healthy heart. So, i-assess natin mga kapatid, yung mga puso natin, ha? Habang tinitignan natin yung mga signs of a healthy heart. Unang sign, a healthy heart is full of compassion. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. The Hebrew and Greek words translated to compassion means to have mercy, to feel sympathy. Di rin nakapagtataka mga kapatid kung bakit ang second commandment ng ating Panginoon sa Matthew chapter 22 is to love your neighbor as yourself. We must have full compassion, hindi lang sa sarili natin, higit sa lahat sa kapwa-tao natin, mga kapatid. Example, God Himself is the extreme example of mercy and sympathy. Diba? Naipakita ni Jesus Christ yung kanyang compassion, yung kanyang sympathy, nung umiiyak itong si Maria at nagpapatira pa. Sabi niya, kung andito ka lang, hindi sana mamamatay ang aking kapatid na si Lazaro. Nagpakita ng Diyos yung kanyang compassion doon kay Maria, mga kapatid. Ang tanong, do we have compassion sa kapwa-tao natin? Higit sa lahat sa kapwa-Kristiyano natin. When was the last time na pinag-pray natin yung kapatid natin? Yung kapatid natin sa pananampalataya. Isang signs yan kung ang puso natin full of compassion. Naalala niyo pa ba kung kailan nyo pinag-pray yung ibang tao? When was the last time na nag-spend ka ng time para makinig dun sa hinaing, dun sa kabigatan nung kapatid mo sa pananampalataya? Naalala nyo pa ba? When was the last time we offered help to someone we don't know? Naalala nyo pa ba, mga kapatid? Kailan yung huling pagkakataon na tayo nagbigay tulong dun sa mga taong hindi man natin kikilala? Or kailan ba natin? When was the last time na nag-alok tayo ng tulong dun sa mga taong ayaw na ayaw natin? Yung sa mga taong kinakagalitan natin. Yung pag nakita mo pa lang, kahit anino pa lang niya, talagang masisira na yung araw mo. When was the last time? Kasi yun yung klase ng love
or compassion na gusto ng ating Panginoon. Di ba? When was the last time na nagpakita tayo ng compassion dun sa mga taong mismong galit sa atin? Naalala niyo pa ba, mga kapatid? So, isa sa mga sign yan, ha? A healthy heart is full of compassion. Pangalawang sign, sabi dito, a healthy heart is full of cooperation. Cooperation means it is the process of working together. Sabi sa Romans chapter 12 verse 6, God has given each of us different gifts. At nakita natin yan while Jesus Christ gathering His disciples. Diba? Alam naman natin, mga kapatid, na yung mga disipulo ng ating Panginoon, meron silang kanya-kanyang mga pag-uugali. Iba't ibang pamilya ang kanilang pinanggalingan. But they have something in common. Ano yon? They have the cooperation. Nagkaka-cooperate sila sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, God loves teamwork, especially sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kaya ano man yung mga differences natin, hindi dapat maging hadlang yan sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Kasi mismo si Jesus, sa gathering pa lang ng kanyang mga disipulo, nakita na niya yung pagkakaiba nila. Pero hindi naging hadlang yan, mga kapatid. He wants every single one of us to cooperate. Matanong ko lang, lahat ba ng andito is member ng Church of God? Ng GCC? Pakilista mo nga kay Benny, lahat na nag-email. Kasi titignan natin yan eh. Kasi if member ka ng church na ito, na tinatag ng ating Panginoon, we will see cooperation from you. At aabangan natin yan sa darating na anniversary. So, ilista mo kay Benny. Kung hindi, i-charge natin sila pag kumain sila. Okay? So, mahalaga yun, mga kapatid. Seriously, mahalaga yun. Sabi nga kanina, di ba? Ang meaning ko ng cooperation daw is the process of working together. So, ibig sabihin, of course, kung may panahon ka naman, kapatid, huwag ka lang magpakita pagdating ng anniversary. Di ba? Kung may pagkakataon ka, sa proseso pa lang, sa paghahanda ng anniversary, magparamdam ka naman. Diba? Sabi nga kanina, bawat isa sa atin may kanya-kanyang gift. And I'm sure, mga kapatid, baguhan ka man or hindi, meron kang maitutulong. God is waiting. God is waiting for every one of us to act, mga kapatid, kumilos para sa kanyang iglesia. So, mahalaga yun, ha? So, titignan natin yan. Kung sino yung magko-cooperate. Of course, yung may mga trabaho, given na yon. Pero kung wala ka namang trabaho, tapos na yung pangako sa iyo eh. So, pwede mo nang iwanan yan, oh. So, dapat gawin mo na for the Lord. So, again, mga kapatid, we will expect you. Higit sa lahat, God is expecting every one of us na maging kabahagi sa paghahanda ng kanyang anniversary. Ano man, tandaan natin, mga kapatid, ano man ang gagawin natin sa preparation para sa anniversary, you are not doing it para sa mga leaders o sa kapwa Kristiyano mo. You are doing it directly para sa ating Panginoon. At kung meron mang magbibigay ng grade or kung may magbibigay man ng tawag nito, reward sa lahat ng ginawa mo, Diyos ang magbibigay, hindi po kami, mga kapatid. So again, I pray that every one of us here is excited to be part of the 4th anniversary ng GCC. So dapat ngayon pa lang, isipin nyo na kung ano yung may tutulong nyo, ano yung may kukontribute nyo. Kahit maliit yan, mga kapatid, kahit simpleng bagay, mahalaga yan sa paningin ng ating Panginoon. So, yun yung pangalawang sign of a healthy heart, full of cooperation. So, kung wala kang ganyan, baka naman ang meron ka is cooperative lang. Ha? Wala kang ibang nasa isip kundi mag-loan sa cooperative. So, hindi yun po. Defective heart yun. Okay? Pangatlong sign of a healthy heart, full of encouragement. Meron ba tayo nito? Sabi sa Hebrew chapter 3 verse 13,
But encourage one another daily, as long as it's called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. God is encouraging us, mga kapatid. God is reminding us na meron tayong obligasyon na i-encourage ang bawat isa sa atin. Sa Book of John pa lang, habang kausap ni Jesus yung kanyang mga disipulo, God is very straightforward. Sabi niya, sa pagsunod nyo sa akin, peligro ang kakaharapin nyo. Pero hindi natapos doon ang ating Panginoon. May encouragement naman siya bago niya tinapos. Kasi nung sinabi ng ating Panginoon, nung narinig nila yung salitang peligro, gumanon yung mga disipulo eh. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot. Napagdaanan ko na yan. Okay. So, sabi naman siya. So, ganun din po tayo, mga kapatid, sa kapwa Kristiyano natin. And makikita natin at dapat makita ito sa bawat isa sa atin sa tuwing dumaranas ang iglesia ng mga problema. Kailangan po natin ang bawat isa, mga kapatid. Even the church leaders needs you. We need your encouragement. Hindi porket naturingan church leader, ay di na nangangailangan ng encouragement. We need you, mga kapatid. Kailangan natin ng isa't isa. Ano man ang pinagdaanan ng church, hindi po tayo makakarating ng 4 na taon kung hindi tayo nagpapalakasan. Tandaan natin, mga kapatid, ano man ang ginawa ng Lord for 4 years, kabahagi po tayo doon. Meron tayong na-contribute. And I hope, panatilihin natin sa bawat isa sa atin yung puso ng punong-puno ng encouragement. Na pag sabihin natin, pag medyo nalulungkot si Kuya Eric dahil sa napakaraming suliranin sa church, pag nakita niya ang kapatid nito, nagkakaroon siya ng kalakasan. Kasi bakit? Full of encouragement. Yung lang makita na isang kapatid, ng isang church leader, na isang taong ito, faithfully dumadalo sa mga gawain kahit pagod. Encouragement na yun, mga kapatid. Hindi ka pa lang nagsasalita. Pag nakita namin yung eagerness mo, yung boldness mo na makinig, yung hindi kayo nato, yung pinipilit mong labanan, yung antok mo, encouragement na yan. Mas gaganahan ako magsalita. Pero pag inaantok kayo, yung pagkakabisaya ko lumalabas. So, totoo lang. So, again, yung encouragement po, mga kapatid, malaking bagay ang nagagawa niyan. Hindi lang po sa buhay ng mga attendees, higit sa lahat sa bawat church leader. Amen ba tayo doon? Okay. So, pang-4 na sign of a healthy heart. Sabi dito, full of forgiveness. Sabi dito, pag healthy ang heart mo, puno ka ng pagpapatawad. Sabi sa Matthew chapter 6, verses 14 to 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Itong verse na ito, mga kapatid, it talks about God's pardoning our sins and our obligation to pardon others. So malinaw yun, mga kapatid. So hanggang ngayon, kung hindi pa tayo nagpapatawad, we are building walls between us and God. From the very moment na nagpapatigas tayo, mga kapatid, hindi tayo nagpapatawad. Tayo mismo ang naglalagay ng gap or walls between us and the Lord. Kaya yung mga nasaktan last year, yung nabigo sa pag-ibig, move on na. Ika na. Para makamove on, ang isang tao, magpatawad. Di ba? So move on na. Kalimutan na yung nagdaan. Kung masaktan ka man yan ng labis, let it go. Alam niyo, mga kapatid, maganda kasi na yung nagpapatawad tayo kasi we are opening our hearts. From the very moment na nagpapatawad, patuloy na nililinis ang ating puso, mga kapatid. Imaginein mo na lang yung buhay ng isang tao na hindi marunong magpatawad. Nakikita yan sa pagmumukha. Tingnan nga natin. Oo!
Alam niyo mga kapatid, pag hindi tayo nagpapatawad, kabigatan po ang maibibigay sa buhay natin. Pero tingnan mo, yung mga taong nagpapatawad, talagang yung ngiti hanggang dito. Oo. Di ba? At makikita sa buhay yan. Higit sa lahat, makikita sa buhay Kristiyano. Sa pananalita pa lang, full of forgiveness. At yan po ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. So again, God is expecting one of us, mga kapatid, to forgive. Lahat tayo may pagkukulang. Again, mabalik tayo sa anniversary natin, sa darating na anniversary. This church will never survive kung hindi dahil sa forgiveness na meron ng ating Panginoon. And let's be excited again para sa mga darating na buwan, kung ano pa yung gagawin ng ating Panginoon. So dapat ihanda ang forgiveness, encouragement. Tawa ng tawa si Kuya Lem. Okay? So yun po ang magiging tools natin, mga kapatid. Aside from the Word of God, yun ang gagamitin natin para ma-overcome natin. Kahit sino man dumating dyan sa gate, yan yung pang-weapon natin. Okay? Panghuling sign of a healthy heart. Basahin ko na lang. Sabi dito, another sign of a healthy heart is a heart full of love. Puno ng pag-ibig. Sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other. Hindi lang basta love. Love each other deeply. Intimate. Because love covers over multitude of sin. So hindi talaga natin pwedeng sabihin na mapagmahal tayong tao-tao tapos hindi tayo marunong magpatawad. Kasi inaano natin yung sinasabi sa 1 Peter. Kung sinasabi mo, kiniklaim mo that Jesus Christ is in you, automatic you are full of love. Pag full of love ka, automatic nagpapatawad ka. Ripple effect lang yan, mga kapatid. Yung pagmamahal na naipakita natin sa ating kapwa, it reflects the kind of relationship na meron tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung paano natin tinitreat yung kapwa Kristiyano natin, kung paano natin tinitreat o tinatrato yung mga mahal sa buhay natin, it reflects the kind of relationship na meron tayo sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, tapos sinasaktan mo naman ang asawa mo. Sinisipa-sipa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, I am a person, a Christian full of love, pero hindi ka marunong rumispeto sa magulang mo. You cannot love God at the same time hate your parents, mga kapatid. Imposible yun. Kaya sa mga babaeng, mga singles, kung meron kayong isang criteria doon sa hinihintay nyong Christian right, ika nga. Dapat full of love. At hindi lang yung klase ng love na meron ng mundo, kundi love na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi diretso yan, mga kapatid. Imagine, ang taong minahal mo, full of love na nanggagaling sa ating Panginoon, automatic yan, magiging faithful sa'yo. Automatic yan, mamahalin yung magulang mo. With this kind of love, mga kapatid, it is possible na magkaroon ng close relationship, yung magbiyanan. Posible yan, mga kapatid. Amen. Amen. Malaki po ang nagagawa ng pagmamahal na meron si Kristo. Kaya mahalaga ng bawat isa sa atin magkaroon ng full of love. Ngayon, i-assess po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sa limang ito, saan ba tayo medyo weak? Saan ba tayo malakas? Alam niyo, mga kapatid, one of the reason maraming taong inaatake, alatol na mamatay sa sakit ng puso, kasi hindi nila tanggap yung katotohanan na may sakit silang nararamdaman, may naninikip na yung dibdib niya, sasabihin pa rin niya sa doktor, hindi dok, mali yung findings mo. Okay lang ako. Na-stroke ka na, ayaw mo pa rin pumunta sa doktor. Alam natin, di ba, yung mga mild stroke, sintomas na yan, signs na yan na there is something severe happening sa puso mo. Ganon din po sa buhay Kristiyano natin. I believe, nangungusap sa atin ng ating Panginoon sa limang bagay na ito. Let's be honest.
para tayo makaharap sa ating Panginoon. Kasi siya lang yung perfect doctor pagdating dito. Ano man yung mga physical defect, spiritual defect ng puso natin, sa buhay natin, Kristiyano, Diyos lang po ang makakagaling yan, mga kapatid. So, in conclusion, naipakita ng ating Lord sa araw nito, yung the life-changing ability of His Word, how the Bible describe, kung paano pinakita ng ating Panginoon, yung magiging resulta ng pagkakaroon ng heart of stone, kung paano natin maiwasan yung magkaroon ng heart of stone, yung pagtigas ng ating puso, at panghuli, yung signs of a healthy heart, nakita rin natin. Tandaan natin, mga kapatid, God has revealed today the true conditions of our heart through His message. I believe, nakita natin, hinayag mismo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin yung totoong kondisyon ng ating puso. And let us allow God to continually check our hearts, mga kapatid. Because we have a big part in making our heart healthy. And God is very interested in fixing our heart, fixing our personalities and desires, mga kapatid. Now, ang challenge natin, are we prepared to take His advice? Dito kasi tayo nagkakatalo, mga kapatid. Sa dami ng pangako ng ating Panginoon, sa dami ng sinabi ng ating Panginoon sa atin, dito tayo nahihirapan. Yung pagtanggap doon sa sinasabi o sa advice ng ating Panginoon.